Isang tahimik at respetadong pamilya sa Sydney, Australia ang natulog ng normal nung gabing iyon. Walang kapitbahay ang nakarinig na matinding sigawan. Walang nakapansin na anumang sinyalis na may paparating na trahedya. Ngunit pagsapit na madaling araw, isang emergency call ang nagpayanig sa buong komunidad. Pagdating ng mga pulis sa bahay, bumungad sa kanila ang isang eksenang mistulang hinango mula sa isang horror movie. 3 miyembro ng pamilya ang naghihingalo. Ngunit ang pinakanakakagulat na bahagi ng kasong ito ay hindi ang tindi ng karahasan, kundi ang pagkakakilanlan ng taong itinuring na responsable. Dahil ayon sa mga investigador, ang sospek ay hindi isang magnanakaw, hindi isang serial killer, at hindi rin isang estranghero. Siya mismo ang panganay na anak ng pamilyang Feng. Ano nga ba ang nagtulak sa isang lalaking inilarawan ng mga kaibigan bilang mabait, matalino at relihiyoso upang umanay gawin ang isa sa pinakanakakagimbal na krimen sa Australia nito lamang 2026. Ito ang kaso ng pamilyang Feng. Bandang 1:30 na madaling araw ng May 3, nakatanggap ng emergency call ang pulisya sa Sydney, Australia at agad nga sila nagtungo sa isang bahay sa timog kanlurang bahagi ng lugar. Pagkapasok ng mga pulis at paramedic sa bahay, tumambad na sa kanila ang nakakagulat na eksena. Isang middle-aged na Chinese na babae ang nakahandusay sa sala habang naliligo ito sa sarili niyang dugo. Bagamat bahagya pa siyang humihinga, kritikal na ang kanyang kalagayan. Agad nga siyang sinipr ng mga paramedics at sinubukang iligtas, pero nakakalungkot na namatay rin siya bago makarating sa ospital dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Kasabay nito, nakita rin ng mga pulisya ang isang middle-aged na lalaki sa ibang bahagi ng bahay na malubharing sugatan. Naliligo rin siya sa dugo at may matinding pinsala sa kanyang ulo na posibleng dulot ng isang mapurol na armas. May malinaw ding palatandaan ng marahas na pakikipaglaban. Pagkatapos nito, hinalughog agad ng pulisya ang iba pang bahagi ng bahay, kabilang na ang likod bahay. Sa loob ng isang maliit na gusali sa likuran, may nakakatakot pang eksena ang kailang nadiskubre. Isang binata ang nakahandusay na patay na sa sahig, habang ang isa pang lalaki ay malubhang sugatan na nakahiga sa dugo habang umiiyak sa labis na sakit. Agad na ginamot ng mga paramedics ang mga sugatan at mabilis nga silang isinugod sa ospital. Nakakalungkot na ang middle-aged na lalaking nakita sa loob ng bahay ay namatay ring kalaunan dahil sa matinding pinsala sa kanyang ulo. Ang lalaking nakita sa likod bahay naman ay nakaligtas matapos nga siyang piliting iligtas ng mga doktor, dahilan para siya na lamang ang tanging nakaligtas sa pag-atake. Matapos ang investigasyon, kinilala ng mga pulis ang 4 na biktima bilang sina Charles, 64 na taong gulang, ang kanyang asawang si Lovina, 65 taong gulang, 25 taong gulang na si Justine at 30 taong gulang na si Jason na kanilang mga anak. 3 nga sa kanila ang namatay, habang si Jason naman ay nakaligtas, ngunit nagtamo rin ito na matinding sugat. Maraming taon na ang nakalipas nang lumipat ang pamilyang Feng mula sa Hong Kong papuntang Sydney at binili nila ang bahay noong taong 1998. Ang mag-asawa ay may 3 anak na lalaki. Ang panganay ay nagngangalang si Jackie, ang pangalawang anak naman ay si Jason at ang bunso ay si Justine. Ang taong tumawag nga sa emergency services nung gabing iyon ay si Jason, ang tanging nakaligtas. Kahit na malubha ang kanyang sugat at naliligo na siya ng dugo, tiniis niya nga ang sakit upang makahingi lamang ng tulong, dahilan para makarating kaagad ang mga pulis. Pero ang pinakanakakagulat sa lahat ay ang natuklasan ng mga pulis habang iniimbestigahan ang kaso. Ang salarin nga ay hindi tagalabas o kaaway ng pamilya. Ang sospek ay ang mismong panganay na anak ng mag-asawa na si Jackie. Nang lumabas nga sa publiko ang impormasyong ito, nagulat ang komunidad ng mga Chinese Australia. Sa isang press conference, sinabi nga ng pulisya na namumuno sa investigasyon na nang dumating ang mga opisyal sa bahay, nabigla sila sa kailan nakita dahil mukha itong isang massacre. Punong-puno ng dugo ang sahig, dingding at mga kasangkapan sa buong bahay. Sobrang madugo nga at nakakatakot ang crime scene. Ayon sa pulisya,
Ilang biktima ang nagtamo ng matitinding tama sa kanilang ulo, habang ang iba naman ay posibleng sinaksak. Dahil dito, naniniwala ang investigador na higit sa isang armas ang ginamit ng sospek, kabilang na dito ang martilyo o iba pang mabigat at mapurol na bagay. Dahil ang crime scene ay mula sa loob ng bahay hanggang sa gusali sa likod bahay at hindi pa natatagpuan ang ginamit na armas, isinara ng mga pulis ang buong lugar at nagsimula na malawakang paghahanap ng mga ebidensya mula sa likod bahay hanggang sa buong kabahayan. Agad na rin nga sinumulan ng pulisya ang paghahanap kay Jackie. Matapos nga ang ginawa niyang pag-atake, bigla na lamang itong nawala at pinangangambahan nga ng mga pulis na baka nakatakas na ang sospek. Ngunit makalipas lamang ang halos isang oras, biglang bumalik si Jackie sa crime scene sakay ng kanyang sasakyan na SUV. Mabilis nga siyang hinarang ng pulisya at agad itong inaresto sa lugar. Nung pagsapit ng May 4, 2026, unang humarap si Jackie sa korte sa pamamagitan ng video link sa isang lokal na korte sa Campbell Town. Opisyal nga siyang sinampahan ng mga prosecutor ng 3 kaso ng murder at 1 kaso ng attempted murder. Dahil sa bigat ng mga kaso laban sa kanya, hindi siya pinayagang makapagpiyansa at inuutos ng korte na manatili siya sa kustodiya. Habang kumakalat ang balita tungkol sa kaso, mas marami pang taong nakakilala sa pamilyang Feng ang nagsimulang magsalita sa media. Sa labas ng courthouse, sinabi ng matagal ng kaibigan na si Jonathan na una niyang nalaman ang trahedya sa pamamagitan ng text message mula sa isang kaibigan nung linggo ng umaga. Nung una, hindi siya makapaniwala at inisip pa nga na baka fake news lamang ito. Ayon kay Jonathan, mababait at mapagbigay palagi ang pamilyang Feng. Nung dumaan siya sa mahirap na panahon sa kanyang buhay, pinatuloy pa siya ni na Charles at ng kanyang pamilya sa kailang bahay at tinulungan nga siya ng malaki. Dahil dito, labis siyang nagpapasalamat sa kanila. Sinabi niya rin na kilala niya si Jackie mula pa noong high school. Pareho nga sila nag-aral sa isang paaralan at kalaunan ay sabay din nga silang kumuha ng plumbing apprenticeship training. Sa alaala niya, mabuting estudyante si Jackie at hindi ito mahilig sa gulo. Ngunit inamin naman ni Jonathan na nang muli niya nga makita si Jackie kamakailan, napansin niyang tila hindi maayos ang kalagayan nito sa isip at emosyon. Mukha nga raw itong sobrang malungkot at ibang-iba sa dati. Kahit ganoon, sinabi nga ni Jonathan na hindi niya kailanman naisip na magagawa ni Jackie ang ganung nakakatakot na krimen. Matapos ngang maging publiko ang nakakagulat na kaso ng pagpatay, mabilis itong nakakuha ng malaking atensyon mula sa media sa buong Australia. Maraming ang mga reporter ang nagtipon sa labas ng bahay ng pamilya sa loob ng ilang araw. Ayon pa sa ilang mga kapitbahay, sina Charles at ang kanyang asawa ay nakatira sa pangunahing bahay, habang ang kailang 3 anak ay naninirahan sa isang hiwalay na maliit na gusali sa likod ng kailang bahay. Halos 30 taon na nga nakatira ang pamilya sa lugar matapos silang lumipat noong taong 1998. Ayon pa nga sa kanila, palagi raw silang magalang at mabait at wala silang nakaaway na ibang tao. Noong araw nga ng krimen, wala rin nakarinig ng malalakas na away o nakakita ng problema sa pamilya. Para sa maraming residente, isa silang huwarang pamilya. Dahil dito, maraming tao ang hindi makapaniwalang ang panganay na anak ang responsable sa pagpatay. Ang mas lalong nakakapagpalito nga sa mga tao ay matapos maaresto si Jackie. Hindi niya kailanman malinaw na ipinaliwanag sa mga pulis ang kanyang tunay na motibo. Ayon sa mga investigador, walang kasaysayan ng domestic violence ang pamilya at wala ring natanggap na ulat ang pulisya tungkol sa away pamilya mula sa kailang bahay. Inilarawan din ng mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay ang pamilya bilang mapayapa at malapit sa isa't isa. Dahil dito, maraming tao ang nagtanong, ano kaya ang nagtulak kay Jackie upang saktan ang sarili niyang pamilya? Bagamat hindi nga kailanman ipinaliwanag ni Jackie sa publiko ang kanyang motibo, sinuri kalaunan ng mga reporter at mga investigador ang kanyang social media post upang maghanap ng mga palatandaan tungkol sa kanyang kalagayan sa pag-iisip at posibleng dahilan ng krimen. Habang mas marami pang post ang nadidiskubre, napansin ng mga tao sa mga nakaraang taon, tila unti-unti ngang nagbago ang kanyang iniisip at emosyon sa nakakabahalang paraan. Simula nung bandang March 2025, madalas na nga siyang makitang mag-post online tungkol sa Christianity, self-improvement at emosyonal na paghihirap.
Ang panahon nga kung kailan siya pinaka-aktibong mag-post at tila pinaka-emosyonal ay mula noong October 2025 hanggang April 2026, ilang buwan bago mangyari ang pagpatay. Isang post noong November 2025 ang lalo pang nakakuha ng pansin. Sa post na iyon, may isang user na naghikayat sa mga tao na huwag mahiya tungkol sa masturbation. At sumagot nga si Jackie sa comments. Sinabi niya, sa mga nakalipas raw na 10 taon, sinasanay niya nga raw ang kanyang sarili sa tinatawag niyang pagpapahaba ng oras habang siya ay nagsasarili. Ayon pa sa kanya, na minsan ay pakiramdam niya na mas mabuting ang huwag na lamang pumasok sa isang romantikong relasyon dahil kahit nga raw ang pag-aalaga niya sa kanyang sarili ay nahihirapan nga siyang gawin at ayaw niya rin daw maging pabigat sa ibang tao. Sa parehong post, ipinakita rin niya ang matinding pressure na nararamdaman niya mula sa lipunan. Isinulat niya pa na ang mundo ay puno raw ng kompetisyon. Napipilitan na lamang raw ang mga tao na manatiling matatag at hindi basta-basta maaaring bumigay o makipag-away sa iba. Kapag may isang tao nga raw ang napag-iwanan, maaaring hindi na siya muling makasabay sa normal na takbo ng lipunan. May isinulat pa nga siyang isang linyang ikinabahala pa ng marami. Nakalagay sa sulat, ito ang buhay. Ang malalakas ang nabubuhay at ang mahihina ay namamatay. Noong February 20 naman, 2026, sumagot si Jackie sa isang online user na nalulungkot dahil tumatanda na nga ito, ngunit nananatiling nag-iisa at hindi pa rin matagumpay sa kanyang buhay. Iminungkahi nga ni Jackie na magsimba ang taong iyon at partikular niyang inirekomenda ang Hillsong Church. Ayon nga sa kanya, mas bukas raw ang komunidad ng simbahan sa pagtanggap sa mga taong nahihirapan sa kanilang buhay at hindi sila agad hinuhusgahan. Nung araw din ngang iyon, sumagot pa siya sa ilang pang mga taong nakakaramdam ng pagkalito at kawalan ng direksyon sa buhay. Nang may magtanong nga sa kanya kung paano malalagpasan ang mahirap na yugto ng buhay, sinabi ni Jackie na kailangan lamang raw tanggapin ng isang tao ang kanyang nararamdaman at harapin ang masakit na karanasan at trauma mula sa kanyang nakaraan. Ayon pa sa kanya, normal lamang ang mabigo dahil bahagi raw ito ng pag-unlad. Naniniwala rin daw siya na mas nakikilala at nauunawaan ng tao ang kanyang sarili matapos nilang malampasan ang mga pagsubok at pagkadapa sa buhay. Isa pang komento ang lalong nagbigay ng pag-aalala sa maraming tao dahil tila napakalalim ng pagiging negatibo nito. Isinulat nga ni Jackie ang mga salitang, walang nagbago, tuloy lang ang buhay kahit alam mo namang kung paano ito harapin o hindi. Hanggat hindi mo tunay na nauunawaan ang realidad, hindi mo malalaman kung ano talaga ang nangyayari. Kung ginawa mo na ang lahat na makakaya mo sa mata ng Diyos ay nagampanan mo na ang iyong responsibilidad. Dahil nakapili ka na, nasa iyo na kung ano ang magiging susunod mong desisyon. Ang huling public social media post ni Jackie ay ginawa niya naman noong April 6, 2026. Wala pang ang isang buwan bago ang pagpatay. Nang balikan ito ng mga tao, marami ang nakaramdam ng pangamba sa mensahe nito. Sa post ngang iyon, nagsalita siya tungkol sa pamumuhay ng may moralidad. Isinulat niya na dapat subukan ng lahat na makipag-ugnayan sa ibang tao, pag-isipang mabuti ang magiging epekto ng kailang mga ginagawa at iwasang lumabag sa batas o makasakit ng ibang tao hanggat maaari. Sinabi rin niya na maraming mapanganib na tao sa mundo at hindi lahat ay kayang mamuhay ng mapayapa kasama sila. Sa marami niya ngang mga naunang post, madalas ngang sumali si Jackie sa mga diskusyon tungkol sa Christianity. Isinulat niya rin na ang Diyos na binabanggit sa Biblia ang kanyang pinakamalaking pinagkukunan ng lakas. Bagamat inamin niyang nahihirapan pa rin daw siyang lubos na maunawaan ang buhay at kahalagahan ni Hesukristo. May isa pang pagkakataon din na may nagtanong sa kanya kung kasalanan ba ang paggamit ng iligal na droga. Sumagot si Jackie na halos anumang bagay ay maaaring maging kasalanan raw. Nagbigay pa nga siya ng halimbawa, tulad nga raw ng pagsisinungaling, pakikipag-away dahil lamang sa pagkain o tubig, at ang matinding panghuhusga raw sa ibang tao. Habang mas marami pang ang post ang nailalabas ng media, maraming tao pa nga ang nagsimulang mag-isip na maaaring matagal nang may seryosong problema sa kanyang kalusugang pangkaisipan si Jackie bago nangyari ang mga pagpatay. May ilan din ngang naniniwala na ang kanyang mga post tungkol sa relihiyon, kapalaran at mga personal niyang pinagdaraanan
ay maaaring palatandaan na nahihirapan na nga siya sa kanyang kalagayang pangkaisipan. Para sa ilan, tila ipinapakita ng kanyang mga isinulat na unti-unti nga siya nagkakaroon ng ibang pananaw sa realidad at sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Ayon naman sa isang ulat sa Daily Mail, hindi rin inaalis ng mga investigador ang posibilidad na maaaring nasa impluwensya siya ng iligal na droga noong oras ng pag-atake. Gayunpaman, hindi pa nga ito opisyal na kinukumpirma ng pulisya at marami pang ang mga detalye ng kasong ito ang patuloy pang iniimbestigahan at sinusuri sa korte. Si Jason, ang tanging ang nakaligtas sa pag-atake, ay nakarecover na sa kanyang mga pisikal na sugat at nakalabas na rin ng ospital. Ngunit, kahit gumaling na nga ang kanyang katawan, malamang na habang buhay niya ngang dadalhin ang emosyonal na trauma sa pangyayari. Ang dating buo at masayang pamilya ay tuluyan ngang nasira at hindi na nga maibabalik pa ito sa dati. Samantala si Jackie na inakusahan sa pagpatay sa kanyang mga magulang at nakababatang kapatid ay tumatanggi pa ring sabihin sa pulisya ang kanyang tunay na motibo. Nananatili nga siyang nakakulong habang hinihintay pa ang susunod na pagdinig at paglilitis. Sinabi nga ng kanyang abogado sa korte na matagal na nga raw umanong may problema si Jackie sa kanyang mental health. Dahil dito, humiling nga sila ng psychiatric evaluation upang malaman kung may kaugnayan ang kanyang kalagayan sa pag-iisip sa nangyaring krimen. Ang susunod na pagdinig sa korte ay nakatakda sa July 15, 2026. I-update ko na lang po kayo sa kasong ito. Hanggang ngayon, marami pa rin ngang tao ang hindi maintindihan kung paano ang isang lalaking inilarawan ng mga kapitbahay at kaibigan bilang magalang, matalino at malalim mag-isip tungkol sa pananampalataya at buhay ay maaaring gumawa ng ganong kakilakilabot na krimen laban sa kanyang sariling pamilya. Maraming salamat po sa palaging panonood ng aking kwento. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa gabing ito, pwede niyo po ba akong bigyan ng like? At mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel. Mag-share na rin po kayo ng inyong opinion sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. Ako po si Denise at see you in my next video.